Everybody say praise the Lord. Let us open our Bible on pakibasa po sa Isaiah 42 verse 16. Praise the Lord. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Ang tanong, ang pangutana kinsa maning buta nga gihisgutan dinhi. Basahon ako sa Bisaya. Og ako mudala sa mga buta. Sa usa ka dalan nga wala nila hibalui. Sa mga alagianan nga wala nila hibalui. Ako silang manduan. Ako magahimo sa kangit-ngit nga kahayag sa ilang atubangan. Ug ang mga baliko nga mga dapit matulid kining mga butanga mao'y akong pagabuhaton, dili ko sila pagabiyaan. Kinsa kining mga buta nga gihisgutan dinhi? Sino ito? Mga bulag na ito. Naalala niyo yung sinabi ni Lord Jesus na kainumdum kamo sa giingon ni Lord Jesus? A blind leader leadeth the blind. Mahulog sila dito sa kanal. Asa man nagsugod ang buta nga leader. Ang buta nga leader nagsugod kini dito kang Lucifer. Nganong nahimo man siyang buta nga leader? Tungod kay wala na siya motuo sa nagbuhat niya. Wala na siya magpasakop sa nagbuhat niya. Mahimo kag yung buta. Kay wala na may laing kahayag. Si Lucifer, nakasulay siya og pagsunod sa Diyos. Si Lucifer nakapag-experience siya na sumunod sa Diyos. That is why there was moments he was with God, he served God, he obeyed God. May mga panahon na naranasan ni Lucifer. Subalit huminto siya. Subalit tumiwalag siya. Ganon din sa buhay natin. Nasumpungan na natin si Kristo Jesus. Naranasan na nating kumilala sa Kanya, sumamba sa Kanya, sumunod sa Kanya, naniwala sa Kanya. Huwag na tayong tumalikod sa Kanya. Huwag na tayong huminto sa Kanya. Kaya nga may sinabi dyan, we are not unlike unto them who drove back unto perdition. Pag umalis ka sa Panginoong Diyos, papunta ka ng perdition. Kaya nagsimula yung blind leader kay Lucifer. Paano? Tumalikod siya sa Diyos Ngayon, ito namang mga 1/3 of angels, sumunod naman doon sa blind leader. Kaya sila lahat napahamak. Inilaglag dito sa sanglibutang ito and are reserved unto perdition. Kaya malaking aral ito sa buhay natin. Huwag na tayong tumalikod sa Diyos. Huwag na tayong mag-alinlangan sa Kanya. Those who will draw back from following God, you will be going to perdition. Maging blind leader ka. Any man, kahit sinong tao o angel, na ayaw nang magpasakop sa naglalang sa lahat, you are blinded by yourself. And if you lead someone, you are a blind leader. And those who will follow you are blind followers. Kaya mayroong blind dito sa lupa. Tayo yan, mga tao. Dahil yung ating unang magulang na si Adam at si Eva, nabulagan din ng bulag na leader na si Lucifer.
So ang purpose ng ating Panginoong Jesucristo, yung tao na binulag ng blind leader na yan, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mamulat. Praise the Lord! Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na matuwid yung ating baluktot. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na liliwanagin niya yung ating kadiliman. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Napakabait, napakaawain ng Diyos sa buhay natin. I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in the paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Actually, this is not necessarily you are blind from being impaired of vision. No? Yung bang hindi ito necessarily na buta yung ka sa imong mata. Kundili ang kasing-kasing nato, wala pa si Kristo ni abot sa atong kinabuhi, gibutahan ta sa daotang espiritu. It is about blindness of our heart. Yun ang gusto ng Diyos na liwanagin sa buhay natin. Praise the Lord. Basahin natin Ephesians 4:18. Praise the Lord. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Yan. Ang pangunawa ay pinagdilim bilang hindi nakabahagi sa buhay ng Diyos. Actually, yung buhay natin, bahagi ng buhay ng Diyos dahil tayo'y nilalang sa Kanyang kaluwalhatian. Paano nangyari yung buhay natin hindi nakabahagi sa buhay ng Diyos? We are being alienated dahil kay Lucifer. Huminto siya, sumamba sa Diyos, huminto siya, makinig sa Diyos, huminto siya, sumunod sa Diyos, huminto siya, naniwala sa Diyos. That is why he was alienated from the life of God. Pinasa niya dito sa tao, and ang tao rin was alienated from the life of God. Ito yung gusto ng Diyos sa buhay natin, na hindi ito magpatuloy. Mauni gusto sa Diyos nga di ni magpadayon sa atong kinabuhi. Nga ang kinabuhi sa Diyos, mahimo pong kinabuhi na pud nato. Balaanon, matarong. Mao ginay dapat mahitabo sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Alam niyo ba na yung ating pinaka-sensitive na part ng ating katawan ay ating mata? Itong mata, ingatan talaga natin ito. Ito yung pinaka-receptive na makakontaminate sa ating utak, makakontaminate sa ating puso, makakontaminate sa ating emosyon. Tingnan mo yung mga makita mo na nangyayari sa mundo. Pinanood mo lang yan sa YouTube, pinanood mo lang yan sa balita na may na-aksidente. Kahit hindi ikaw yun, hindi ka dugo mo, iiyak ka. Dahil yung mata natin, pag anong nakita ito, the entire system of our body will be affected emotionally and spiritually, above all, ganun po. Kaya itong mata natin na pinagdilim minsan at binulag ng dyablo, kailangan ito ay maliwanagan ng ating buhay na Diyos. Dapat ito ay mawala na yung kadiliman, mawala na yung blindness na yan. Kasi pag hindi mawala yung blindness ng ating mata, yung buong katawan natin, damay lahat yan. Basahin natin. Matthew 6:23. Praise the Lord. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Yan.
Alalahanin natin na si Eva, saan nagkasala? Nagsimula sa mata. Nung tumingin siya sa pinagbabawal ng Diyos. Kaya tandaan natin ito, huwag niyong tingnan ang pinagbabawal ng Diyos. Huwag niyong panoorin ang pinagbabawal ng Diyos. Huwag niyong titikan ang pinagbabawal ng Diyos. Yung mga masasama, yung mga abomination, yung lahat ng mga bagay-bagay na kasuklam-suklam ng Diyos. Huwag. Makokontaminate ka niyan. Alam niyo sinabi ni Lord Jesus, yung lahat ng mga tao na gusto niyang bigyan ng kaliwanagan sa kanilang pagkabulag, dapat sila ay bulagin from the so-called influence of evil. Para ang mag-take place na sa ating buhay, yung kabutihan ng Diyos. And God is the good, because God is good and there is none good but God. And that is in the life of Jesus Christ, looking unto Jesus. Diyan tayo magtitik kay Lord Jesus Christ. Lagi natin siyang alalahanin sa lahat ng ating hinaharap sa sanglibutang ito. In all your ways, acknowledge God. In all your ways, consider God. Consider natin siya. Siya yung basihan natin. Siya yung liwanag natin. Siya yung ilaw natin para hindi tayo lalakad sa kadiliman. There was a time dito sa Bible na napadaan si Jesus Christ sa isang beggar. Naging beggar ang taong ito because he was born blind. Nagtanong ngayon yung mga disciples, Lord, who hath sinned? Sinong nagkasala? Kinsa may kasalaan ni? Kining tao ba nga maoy nakasala kay gianak siyang buta? Posible man pud ang bata makasala nga gianak buta. Murag lisod na kayo i-justify. Gianak kang buta kay ikaw ang nakasala. Papamang kay buot dito sa sulod sa imong tiyan. Then niingon sila, ang mga ginikanan baka mao'y nakasala. Unsa may tubag ni Lord Jesus niini? Basahon nato. John 9:1 hangtod sa 3. Praise the Lord. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth, and his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Yan. Praise the Lord. Kinsa man, sino itong man born blind sa ating buhay? Tao ito. We were born blind spiritually. We were born sinner in the eyes of God. Then, sabi ni Jesus, it is not because of this man who committed sin, that is why he was born blind, neither the parents. But, para mapahayag ang gawa ng Diyos, pinanganak siyang bulag. So, it is the purpose of God that he must be born blind for God's purpose. And not only for God's purpose and for God's glory. Dahil gusto ng Diyos maggawa ng ihimplo that this person who was born blind, this is our real status. This is our true status, that all of us were born spiritually blind. And you need Christ Jesus. You need God in your life to let you see, para makakita ka. Praise the Lord. Blinded because of the sin. You are being separated from the living God. And being separated from the living God, everything that supposed will be given sa buhay mo, it is being cut off. Tingnan mo yung tree of life na hinanda ng Diyos sa paradise. That supposed must be taken by Adam and Eve was canceled because of sin that separates anyone from God. Kaya
gusto ng Diyos ibalik sa atin ang privilege. Naawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya gusto niya ang bulag bigyan ng kaliwanagan. Gusto niya ang pinagdilim, liliwanagan niya. Gusto niya lumalakad sa baluktot, tutuwirin niya. Ito yun ang ating totoong kalagayan. Alam mo anong ginawa ng Diyos? Nagdura si Jesus sa putik, sa lupa. Pag dura niya doon siyempre mababasa yung porsyon na nahulugan ng laway niya, sulayba niya. Minasan niya yan. Pagmasa ni Lord Jesus Christ, naging clay or putik. Inanoint niya sa dalawang mga mata ng bulag. Now, ikaw, pag nilagyan ka ng lupa, may kasamang buhangin at putik sa mata mo, siyempre hahanap ka talaga ng mahugasan mo sa mata mo. Anong ibig sabihin nito? Ang mga tao sa sanglibutang ito, sadyang gagawa ng Diyos ng paraan ng mga kadahilanan para hahanap ka sa Diyos. Praise the Lord! Tingnan mo itong nangyari sa Qutoy. Baka ngayon lang kayo nakarinig ng lugar na Qutoy. Talagang barangay talaga yan. Part of Panabo. K-I-O-T-O-Y. Qutoy. Mamaya magpunta kami balik doon. Merong pinoses si Satanas doon. For 5 years, nagsuffer ang babae. Married, having 3 children, and have a strong husband. Pero siya, almost useless na yung buhay niya. Hindi na siya makakilala ng tao, hindi na siya makapagsalita. Wala nang silbi yung buhay niya. She was crippled by Satan. Grabe. Tapos nung nandoon kami for the first time, nagtaka yung pamilya, Pastor, bakit may mga sugat-sugat yung paa niya? Bakit may mga sugat-sugat yung kanyang mga kamay? Sumagot ako, ginapos yan ng dyablo. And it was confirmed, paghingi ko ng kapahayagan sa vision, tinalian talaga siya ng kadina ng masamang espiritu. Kasi yung mushroom na tumubo sa kanilang bahay. Alam mo anong kwento sa akin ng husband? Nung hindi pa nasiminto yung kanilang bahay, yung flooring, kahoy pa lang, may halo doon sa ilalim ng flooring nila, parang underground kung tawagin. Yun lang ang bahay sa buong Qutoy na tinutubuan ng maraming mushrooms. Hindi naman ihi ng aso, hindi naman ihi ng animals yun. Talagang matawag nating makain talaga na mushrooms. Nung nasiminto na yung flooring, ang pinagtaka ng may-ari ng bahay ng pamilya, yung mushroom na tumutubo dati sa ilalim, na natabunan na ng earth fill, at siniminto na at the same time. So, nalock na yung mga mushrooms doon. Maniwala kayo sa hindi. Maniwala na lang kayo kasi nangyari talaga yan. Tinulak ng isang mushroom ang siminto. Nag-crack. I-touch mo yung mushroom, malambot yan eh. Pero tinulak niya yung siminto, nag-crack yan. Pag-crack niya, lumabas yung mushroom. Ang ginawa ngayon ng husband, kasi meron siyang kutob na hindi ito gawa ng natural. This is, we could say, supernatural. Tinabunan niya ng tent to keep it safe, to keep it untouched. Kaso yung asawa, ayaw niyang maraming mga, alam mo naman ang babae, they used to clean the house. Pinutol yan ng asawa. Tinapon. Doon, nagsimula, mangingisay-ngisay siya bigla. Magtigas siya para manikin. Yung nigas parang manikin. Atake ng atake. For 5 years na ngayon. Dinala nila sa doktor, walang findings. Dinala nila sa mga albularyo kung saan-saan. Ang dami na nilang pinuntahan. Walang solusyon.
Walang solusyon. No, nag-asa ako ng vision sa Manila through Pastoral Lolit. Yung pala, yung mushroom na yun, hari-hari pala yun ng kota ng kadiliman. Meron silang colony dyan sa Cutoy na yan. Siya yung pinaka-king. Nung pinutol yun, naggalit ang mga kasamahan niya. Kaya sinaktan nila yung babae. Halos papatayin ang babae. Ganun ang ano. Kaya pag si Satanas, ikaw ay possess, wala kang ano. You cannot recognize. Ganun din, pag ang kasalanan will enter sa buhay natin, you will be spiritually blindness. O blinded. No? Bulag ka talaga spiritually. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, lahat tayo, once upon a time, na binulag ng kapangyarihan ng kadiliman, gusto ni Jesus Christ ipaalam at ipakilala sa atin ang daan na dapat nating malalaman. At liwanagin niya ang ating dilim o kadiliman at tuwirin niya ang ating landas. Kaya itong taong ito that was born blind, it was the will of God so that he might be the living illustration, model na yan tao na yan that represents the entire humanity of this world, that everyone is being born blind. And you need Christ. You need God. You need Jesus for you to see. Para makakita ka. So gumawa ang Diyos ng paraan. Until such time, biglang tumawag sa akin si Sister Merly. Pastor Chit, naabay simba karon. Kung ano man. Kung na ako sa downtown, nagpaluab ko og mga papili sa kasluno na ako. Nagpa-notaryo ko. Kay karamihan itong kakasalin ko, mga Article 34. Mga mansibado. So, I need to notarize my affidavit. After dito, pasbay ako sa Talomo. Ito na, nandito na sila, nagsimba na. Si Sister Maricel, na anak ni Sister Bibing, na kapatid ni Sister Merly, na may cancer sa breast, na naprehan ito, na nag-complicate sa tiyan niya yung cancer. After the prayer, she was healed miraculously. Another na naman na komplikasyon sa lungs naman niya. Nag-fever na siya. Yun na yung pagtawag ni Sister Merly. Pumunta ako doon. Nag-prayer kami, nagbigay ng word of God, and instantly she was healed. The fever gone instantly. Pagkuha namin ng thermometer, gamit ang thermometer, lumabas 36.3 ang ano niya. Then gumaan yung katawan niya. Then she slept that night so well. Nandito na, Sister Maricel. Praise the Lord. Then yung kanyang kapatid na si Sister An-An. Nagtanong ako sa kanya, taga saan ka, Sister? Taga Cutoy. Sabi ko, it's first time for me to hear such name of a place. That is part of what? Panabo. That is ibabaw sa Bunawan. Hopefully, makabisita ako sa pamilya mo doon. Kasi yung husband niya taga doon. Ay, Pastor Chit, tama di ay, naday ko'y silingan. Ako na mismong bilas. Because the husband is the brother of her husband. Luoy kayo. Bisag asa na lang mo na namang giagto. Ang pangalan, Joy Lynn. Unya, las tres, mabalik mi digto. Praise the Lord. We will make the final. Wala ko'y laing dalhon dito. Ang buhing Diyos. No one can spare, can redeem, no one can save, no one can make her free except the living God. Ang Diyos lang, si Kristo Jesus lang, wala nang iba. Praise the Lord. Yan ang purpose namin. Kaya pray natin ito. See? Kaya,
Nung dumura na si Jesus, nilagyan niya ng putik ang mata. Ito na yung nangyari sa pamilya na ito. Gumawa lang ang Diyos ng cost na hanapin nila ang Diyos hanggang masumpungan nila ang Diyos. Praise the Lord. And sabi ni Lord Jesus Christ, go to the pool of Siloam and wash. Pumunta ka doon sa pool na nagangalang Siloam. Tapos yung Siloam na yan, meron niyang definition, meaning sent. Sent means pinadala. Automatically, yung tao na yan that was born blind, na nilagyan ng putik sa mga mata niya, tumakbo doon. Of course, someone should guide him. Bulag man. Pag-wash niya doon sa kanyang face, all of a sudden, he was able to see. Nakakita na siya. Praise the Lord. Kaya, ganun ang purpose ng Diyos sa atin, sa lahat ng tao. Basahin natin. John 9:39. Praise the Lord. And Jesus said, for judgment I come into this world, that they which see not might see, and they which see might be made blind. Yes. Ganon ang gawin ng Diyos. Tulad sa buhay natin, bulag tayo sa katotohanan. Minulat niya ang ating mga mata sa katotohanan niya, sa banal na salita. Ngayon, namulat na tayo, dapat mabulag tayo. Saan tayo mabulag? Sa ating kadiliman, sa ating kalikuan, sa ating mga kasamaan, kasalanan na ginagawa natin noon out of our innocency. But now we are no longer innocent. We have known already the truth. We have already tasted the goodness of God. We have already experienced the forgiveness of God. We have already experienced the life which is holy and righteous in the eyes of God. Huwag na tayong mamumulat uli sa kasamaan na dati na nating pinanggalingan to make us secured sa ating kaligtasan. No turning back. Praise the Lord. Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Kaya alam mo, yan lang magbibigay sa iyo ng kaligtasan mo. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. We are not like unto them who draw back unto their perdition. Huwag tayong, kaya sabi ko sa taga-Talomo, ang dami na palang himala ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Bakit hindi kayo sumasama kay Sister Merly na lagi yang nagsisimba dito? Binigyan siya ng van. Minsan, magtingin ako sa kanila, 3 lang sila. Ilan ang capacity ng van na yan? Sumabay kayo. Praise the Lord. Nandito na sila ngayon. Huwag kayong maghinto sa Panginoon. Niliwanagan na kayo. Huwag niyo nang hayaan, bulagin kayo uli ni Satanas. Babalik kayo sa kamunduhan, babalik kayo sa kalikuan, sa kadiliman, sa kasalanan. Huwag na. Lumakad na kayo na may liwanag. So anong gawin natin? Susunod tayo sa liwanag para wala ng kadiliman sa buhay natin. Praise the Lord. Basahin natin. John 8:12. Praise the Lord. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yes. Gusto mong lalakad na wala ka ng kadiliman sa buhay mo? Subalit puro na liwanag, sundin mo si Kristo Jesus. Dahil kay Kristo Jesus, walang kadiliman, walang kasalanan, walang kalikuan, walang anumang kasamaan. Sundin mo si Lord Jesus Christ. Sino si Lord Jesus Christ? The Word of God. Sino ang Word of God? God Himself. Kaya, therefore, wag nating supakin anong nakasulat sa Bible. Ano yung pinagbabawal ng Diyos, wag mo nang gawin. Kung nagawa mo man yan noon, forgiven ka na, wag mo nang gawin uli. Praise the Lord. Kung ano yung nalaman mong tamang gawin, gawin mo, yun ang gawin mo, yun ang sundin mo, yun ang i-apply mo sa buhay mo.
Magpakabanal ka, magpakatuwid ka, magpakumbaba ka, maging meek ka, maging lowly ka. Mag-ingat tayo sa buhay natin. Huwag tayong ma-provoke to anger and to sin. Huwag tayong ma-provoke and to commit any murder. Huwag. Kailangan mag-ingat tayo sa buhay natin. Remember that to say your brother haka or thou fool, that is murder already. Be careful sa ating buhay. Praise the Lord. Huwag tayong paisi-isi. Kaya nga watch and pray that you enter not into temptation, kasi ang temptation laging nasa paligid natin eh. Laging nakasurround sa atin. So pag watchful and prayerful ka, aware ka sa nararapat mong hindi mo sasabihin, sa nararapat mong hindi mo gagawing action, then just abide. You want to be promoted? You want to be blessed? Alam mo, ang taong mga mainitin, madaling mamatay. Madaling makakita ng away. Pag makakita ng away, football sa trabaho. Bakit? Wala kang good and manner right conduct. Kanabitang kuang ka, kanang sa potong ka, di na pwede. Praise the Lord. Bawal yan sa harapan ng Diyos. Tingnan mo si Cain. Pinatay niya si Abel. Oh, anong nangyari sa kanya? He was blessed? No, he became fugitive. He was the first murderer among the human. So, wag nating gayahin yun. Kailangan natin be like Jesus. Be like Jesus all the day long. Yan, titik tayo kay Jesus. Praise the Lord. Gusto mo maglakad ng liwanag? Ay nako, sabihin ko sa iyo. Gusto mong maganda yung record sa trabaho mo? Hindi ka matanggal, hindi ka maputbol, hindi ka uuwi, nakakamot ka ng ulo. Tingnan mo yung Saudi Arabia. Anong ginagawa ng mga Pilipino iba doon? Minsan di nila matiis ang trabaho doon sa sobrang hirap. Sadyain talaga nilang manuntok para lang ma-deport. Meron yan. Nakarinig ako ng ganyang testimonies. Ayaw na nila magtrabaho doon. Sobrang init, sobrang hirap, sobrang longing na sila sa kanilang pamilya. Nag-aas sila ng favor na mag-uwi, hindi sila pinapa-uwi. Minsan dinadagdagan pa ng 2 years yung kanilang duration of work. Para lang ma-deport, manuntok na lang sila. Maghanap na lang sila ng away. Kaya sa buhay natin, let us apply the light of God, yung liwanag talaga ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo ba, kung hindi natin i-grab itong liwanag ng Diyos, natuwirin yung baluktot natin, liwanagin yung kadiliman natin, i-guide tayo niya sa liwanag. Pag hindi natin ito ginawang seryoso at hindi natin ito gi-grab, yung pagpakabata lang tayo, ayaw nating mag-humble, ayaw natin magpakabata. Kaya nga sabi diyan, pag hindi kayo marunong magpakabata, hindi kayo makapasok sa langit, ano yung magpakabata? Forget yourself. Kasi itong flesh natin mayabang ito. Itong flesh natin nagmamagaling ito. Itong flesh natin pilosopo ito. Itong flesh natin using so much reasoning. Dami kang mga reasoning. Hindi ka na lang sumunod sa Diyos. Forget it kung gusto mo makapasok sa langit. Para hindi ka. Kaya dito sa Bible, ang kinukondem ng Diyos, ang hinahatulan ng Diyos, sino? Basahin natin. John 9:13. John 3:19, sorry. Praise the Lord. And this is the condemnation, that light is come into this world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Imagine that. Sino yung liwanag? Si Kristo Jesus. Bakit pumunta si Kristo Jesus? To make the blind to see. To lead the blind in the path that they never knew, and to lead them in the path that they never know. And to make straight their crookedness. Yan si Kristo. Pero anong sinabi dito? They love darkness
rather than the light. They love Satan. They love disobedience to the Word of God. They love disobedience to the sound doctrine. They love the way of the world. They love lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. They love ungodliness, unrighteousness, and holiness. They love which is contrary to the holiness and righteousness of God. They love contrary to the doctrine of God. And that is the reason why God will condemn them after showing His own light, and yet they refuse to follow Him. And yet they refuse to admire or to appreciate Him. But rather they appreciate darkness. But rather they love darkness. But rather they follow after the work of darkness. Tingnan mo. Ubos ang tao sa panahon ni Noah. Ubos ang tao sa Sodom and Gomorrah. Ubos ang 1/3 of angel doon, papuntang impyerno. And the Bible says hell is getting wider and wider and wider and wider. Bakit? Mas marami pang lovers of darkness rather than light. And don't tell me you are one of those lovers of darkness. Wag. Praise the Lord. Wag talaga mangyari yan. Kaya kanina pagbukas ko sa Bible ko dito sa iPad, iba ang nabuksan ko, yung preparation na hiningi ko kay Jesus para sa Q-Toy. Kasi after I made the message from God through the Holy Scripture, habang nagsashower ako, merong pinifeed si Jesus sa akin ng mga verses to be given in Q-Toy. So, inano ko muna yung divine service, doon muna ako sa Q-Toy. Kaya pagbukas ko dito, yung ito Q-Toy. I have to prepare the Word of God for them. Wala nang iba, Word of God lang maka-save sa tao. Because this is God Himself. Walang ibang maka-set free sa kanila, the truth of God. Walang maka-deliver sa kanila, but the one who is greater than Satan. Tingnan mo si Yap Iping. Tingnan mo yung napakita sa pangitain. Hari-hari nandoon. Meron siyang 20 cohorts na mga kasamahan. Di ba? Inatake natin. Bringing the one who is greater than them, Jesus Christ. Talo sila. Na-set free si Yap Iping. Gumaling si Yap Iping. You saw Yap Iping and his wife coming into our church. Nandoon pa tayo sa Matina. Fritzy. Sino si Fritzy? The student, fourth year college sa accountancy sa UM, na kinakausap ng diliingon nato, not like ours. Until such time, she was possessed by the devil. Gusto siyang asawahin. Dalhin nila sana doon sa sumasayaw na Istonino. Diyan sa Agdaw. Meron daw sumasayaw dan. Makikita kayo diyan sa YouTube na may mga Istonino na nilalagay tapos ginaganon, sumasayaw. Ang naniniwala yan, yun lang walang alam sa Bible. Anong mang simbahan sa sanglibutang ito na hindi Bible, Holy Word ang sinusunod, that is out. Wala yan. Walang kaligtasan yan. That is belong to Satan. Wala nang iba, Word of God lang. Praise the Lord. Word of God, God and Jesus Christ. Siya lang. Wala nang iba. Wala nang ibang Savior. So anong nangyari? Tumawag sila ng taxi. Dalhin nila doon sa Agdaw na may sumasayaw na Istonino. Yung driver, si Brad Frank. Ma'am, para may problema yung dinala nyo na pasyente. Dalhin namin ito doon sa Agdaw. Ma'am, maniwala ba kayo sa power of God? Meron kaming pastor na ginagamit ng Diyos. Asa man nadapit? Sa Santo Niño. Mauna mong ipangita, Santo Niño. They agreed with Brother Frank. Hindi nila alam, hindi Santo Niño, hindi estatwa, hindi rebulto.
that is lifeless, that is powerless. And God never permitted to make any images out of His being. Hindi yan, hindi pumayag ang Diyos. Kaya pinrepare ko na lahat ng mga verses dito. Praise the Lord. Hindi yan. Tingnan mo, saan siya napalaya? Nung final stage na, nandoon na kami sa bahay nila Brad Osting tsaka ni Sister Virgie. Yun. Word of God. You want to resist the devil sa babaeng ito? Humble and submit yourself unto the living God. And resist the devil and they will flee from you. Tingnan mo si Pretzi, after she was delivered, doon pa siya nakakilala ng tao. Doon pa siya nakarecognize ng mama niya, papa niya, auntie, lula niya, lahat. But before that, wala. Buhay siya, pero walang buot. Captive yan eh. Ganon din ang nangyari dyan sa Q-Toy. Walang ka-sense yung kanyang mata kung magtingin. Wala. Kawawa talaga. Para na siyang living dead. Buhay pa. Kaya sabi ko sa pamilya kanina, tinawagan ko. Sabi ko, huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala. God will deliver her. Makinig lang kayo sa Word of God mamayang hapon. Tingnan nyo, pag ma-deliver dyan, makakilala na yan sa lahat sa inyo. Praise the Lord. Ganun talaga ang kung itong man born blind became the will of God so that maging modelo siya na itong status natin na kinakailangan natin si Kristo. And we must be going to the sent. Dapat doon tayo magpunta sa sent, sa pinadala ng Diyos. Hindi pinadala ng religion na gawa lang ng tao, hindi pinadala ng organisasyon na sila lang ang nag-organize, hindi. You must be sent by God. Para kung sino yung mga taong magpunta, 100%. Hindi ikaw, kundi ang Diyos. Pinadala ka lang eh. Praise the Lord. You're just sent by God. But when in fact it is God will do the miracle. Kaya, napakadakila. Importante talaga. Who was Pastor Samuel Gabre? He was called by God. After trying to escape, he was not able. Because it was not man. Hindi tao nagtawag sa kanya. It is God. Parang si Paul. Hindi tao ang tumawag sa kanya. It's Jesus Christ. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. The world need God. No? Kailangan talaga ang Diyos. Kailangan talaga si Kristo. So, paano maligtas ang tao? Maliban makarating siya doon sa sent by God. Basahin natin. Romans 10:13 hanggang 15. Praise the Lord. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Yeah. Paano sila maligtas? Kung tatawag sila sa Panginoon, paano sila tatawag? Hindi pa sila naniniwala. Paano sila maniniwala kung walang magbigay ng Word of God? Paano magbigay ang preacher ng Word of God kung hindi siya sent? You must be sent by God in order to be effective 100%. Ganun. Sabi sa vision, hari-hari daw yung naputol doon na ano. Kaya nagalit yung mga kasamaan, nag-suffer yung tao. Alam mo, nagkwento sa akin yung mother-in-law, mother ng husband ng pasyente dyan. Pastor Chit, daghan kayong kabalaghan dari. Kana akong bana, namatay namang yun to. Ipik-pik na sa daotang espiritu sa iyang tiil. Ang iyang tiil nalata. Magyud maayo.
There was a time ni uli migbalay na mo ang among balay na igagmayng tiil nga laka mga tikang sa mga gagmayng tiil. Gilimpyuhan ako pag-ayo. Di gyud matangtang ang markas tiil. 1 week after, wa na nako limpyuhi kay di naman malimpyuhan. Wala lang tanan. Perting limpyuha. Kaya yung lugar na yan, kota yan ng mga masamang espiritu. At ang na-encounter nila yung hari-hari. Pero yung ating dadalhin doon is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga sinabi dyan, greater is He that is in us than he that is of the world. You can overcome them. Praise the Lord. Yap Iping was delivered, Pretzi was delivered, and she will be also delivered as long as they will believe the God of the universe. Praise the Lord. We are so blessed. We are enlightened. We are guided. Kaya wag nating bitawan ating magandang relasyon sa Diyos. Kung gustong panghinaan ng masamang espiritu, wag mong pahintulutan. Wag. Marami pa tayong gagawin sa gawain ng Diyos. Marami pa tayong mission papagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo disabled. God made us able ministers. Praise the Lord. Marami pa tayong gagawin. Hindi tayo tao-tao lang sa sanglibotang ito without usefulness. Yung bang walang kagamitan. No. We are so necessary in this world. Naalala niyo si Elisha? Na merong damsel na prisoner of war, tapos ginawang katulong ni Captain Naaman, tapos nagsalita yung damsel doon sa kanyang amo na babae, "Ma'am, yung aking amo na lalaki na husband mo is a mighty man of valor because he is great officer in your country. But he is a leper." May sakit na ketong. Naawa siya. We got a prophet of God in Israel. And the prophet of God will bless him for his healing. Naniwala naman yung babae. Nagkwento ngayon sa husband. Yung husband nag-ask ng permission doon sa hari na magkaroon ng communication sa DFA doon sa Israel, Department of Foreign Affairs. Praise the Lord. Nung nagkaroon na ng communication, pumunta na doon si Naaman. Ang expectation ngayon ni Naaman, magganon-ganon lang yung prophet sa kanya, okay na. Ang ginawa ng prophet, nagpadala ng servant niya. Then Elisha sent his servant, his messenger to Naaman. Tell Naaman that he will go to the Jordan River and dip his entire body 7 times, and he will be healed. Elisha was sent by God, and the sent of God, Elisha, sending his messenger. Ganun. So, anong nangyari? Tulad kami, meron kaming iniiwan dito. Kahit hindi direct kami ang nag-preach, yung kami nag-appoint, they are still effective because they are being sent by God. I-channel lang sa amin. Praise the Lord. So nagkwento yung messenger, "Sir, this is the instruction of the prophet, which is Prophet Elisha. Go to Jordan River and dip your body there 7 times. Di ba? At first nagalit si Naaman. What? I thought he will be doing like this before me, and after that I am healed. And beside that, there are more cleaner rivers, Parpar and Abana. How come? Jordan niya ako papuntahin. Alam mo yung Jordan, Pasig River yan sa Manila. Bangkirohan River yan dito sa Davao. Diyan lahat ang dumi ng hospital, ng hotel, ng restaurants. Diyan lahat magpunta ang mga tawag nating waste. Mabuti na lang yung kanyang mga servants na kasama ng kapitan. "Sir, di ba,
what a prophet requiring you to do some doing? Di ba kahit gaano kahirap, gawin mo talaga yan? This is just a simple. Just dip yourself in Jordan River 7 times. Tapos na. Mabuti na kumbinsi si Naaman. Tingnan mo, gumaling siya. Because Elisha, sent of God. Praise the Lord. Ganun ka-importante ang mundong ito. Kaya tayong lahat are sent of God as you serve Him. Mag-serve tayo sa Kanya. Mga padala tayo ng ating Panginoong Diyos in His own way, in His own purpose. Kaya i-pray natin ito. Kawawa talaga itong biktima dyan. Hindi basta-basta. This is not a joke. I remember the lady or the woman that was possessed for 5 years from Marshall Island. It's only Jesus who delivered her. It was not by means of quack doctor. Kasi quack doctor yung kanilang doon nasanayan sa Marshall Island. Psychic, kung ano-ano pa. Walang deliverance. Until they met Jesus. Praise the Lord. By His servants. She was delivered miraculously. Kaya ganun din ngayon. Same din, 5 years na rin ito nagsasuffer. Kaya support us in your prayers. Praise the Lord. Na marami pang taong mabubuksan. Alam mo yung first prayer namin? Alam mo yung husband niya? Kita na kayong tao na gabasiro? Tapos iglawas? Gawas nga gabasiro, taong tiga o kasing-kasing. Pag-review ko ngayon sa kanyang asawa, kinas out ko yung masamang espiritu. Ang husband ang nagsalita. Sabi niya, "Nigaan ang akong pamati, na inigawas kikan sa tiil, padulong sa akong lawas pasaka, nigaan ang akong pamati. Tinuod yun niya akong gibati." Mura siya, ba? Pero hindi. He was telling what he felt. Kung anong naramdaman niya. Nigaan, pag niya siya gahilak siya. Nigaan ang akong pamati. Ang inahan nga nagtanaw, naghilakpod. After the scenario, nag-open up ang akong asawa. "Pastor, wag yun nagtinunto na akong anak. Wag yun kumuto ng akong anak, mag-istoryahan ng nistoryahan na. Kay tiga kay nagkasing-kasing. Pero ganina, Pastor, di ko ka-imagine nga kanang akong anak malukmay sa gahom sa Diyos." Praise the Lord. But deliverance is not yet fully delivered, being given sa babae because there is lacking it. May kulang pa. And you know what is? Hindi ko pa man binigay lahat. Alam mo kasi God has a perfect timing. Praise the Lord. God has a perfect timing. Para bang bakal, bago mo pokpokin according to your desire, what form you would make that iron. Meron timing yan. Anong timing yan? Bagahin mo muna yan ng husto bago mo pukpukin para malambot. Praise the Lord. So, ganun din ang issue dyan. Anuhin mo na hanggang bubukas yung kanilang isip puso. Ibigay yung totoo na power of God from the Word of God. Tingnan natin kung ano ang magiging outcome. Basta alam ko, if they receive and believe the Word of God, they will be healed and delivered absolutely miraculously. Kaya yan ang demonstration ng Diyos sa taong bulag at sa taong possess, na kung hindi ang Diyos ang magliligtas, wala. Para tayong mga buang, insane, walang direksyon, wala. Walang liwanag, wala. God will set us free at pinalaya na tayo ni Lord Jesus Christ. Huwag niyo nang putulin, patuloy tayo lahat. Talagang dibdiban tayo magpapatuloy hanggang sa pagbalik na ng ating Panginoong
Hesus Kristo. Kung hindi pa natin madatnan si Jesus at madatnan tayo ng kamatayan, be thou faithful unto death. Praise the Lord. That is just the same sa mga madatnan na buhay at saka yung mga nasa libingan. When in fact it is the dead who died in Christ that will rise first, and the living shall not overtake them. They shall rise first. Sila ang mauna. Kaya to God be the glory. Kaya nililid tayo ng Diyos sa daan na hindi pa natin nalalaman noon, hindi pa natin alam noon, subalit ngayon, to God be the glory. Alam na natin that there is life forevermore. Alam na natin that there is blind leader up in heaven that is being cast down at He is leading to the people. Pag maniwala kayo, tayo doon, blind tayo lahat. But there is Jesus, the light of this world, that will lead the blind sa daan na liliwanagan niya ang kanilang daan. Ito na ang buhay natin. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Be strong in the Lord. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.